ang Pinagsani Puwersa. Ang mga balita at impormasyon na magmumula sa DWIZ 882 Manila ay maririnig na sa mga himpilan ng RPN sa iba't ibang mga lalawigan. DZRL Bataan, DZTG Tuguegarao, DZBS Baguio, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKD Dipolo, DXKO Cagayan de Oro, DXKT Davao, DXKP Pagadian, DXXX Zamboanga, DXDX General Santos, DWIZ 882 Manila at RPN Provincial Stations. Mas pinalawak, mas pinalakas, pinalakas. Higit ang malakas, sumasayo ang RPN Radyo Ronda. RPN DYKB Radyo Ronda Bacolod. RPN branches nationwide. Pakulot sa paglilingkod sa sambayanang Pilipino. DYKB Bacolod, mas pinalawak, mas pinalakas, DYKB Radyo Ronda. Bantayin si Ronda Randy Coronel sa palatuntunan Ronda etc. Ang bago niyo nga makaupod sa kahanginan matag adlaw nga Sabado tag adlaw Domingo alas 5 sang hapon tugtog alas 6 sang gabi diri lamang sa 1404 RPN DYKB Bacolod. Bantayin! Oras sa buong Pilipinas, alas 5:02 na sang kahaponon. Kaga ining oras ang gidadulong sa aton sang iBerry Kaga Kidney Care. Isang magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta? Araw po mga karonda ng linggo, February 14, 2021. Munti pa ako magkamali. Akala mo walang love life. Akala mo walang nagpapatibok ng puso ni Kuya Randy Pangga. At muntik pang makalimutan ang pizza ngayon. Today is February 14. It's Valentine's Day! Sa lahat ng mga nagmamahalan naway hindi lang po sa araw na ito iparamdam po natin ang ating pagmamahal sa bawat isa, Pangga. At mga karonda, kahit sa ating mga kapitbahay,
sa ating mga workmates, sa ating mga kapatid, mga parents, at mga kakilala, araw-araw po ay gawin po nating Valentine's Day. Alright, sa lahat po ng mga nanonood ngayon sa ating Facebook Live at sa lahat ng mga nakikinig sa kani-kanila mga Transistor Radio over 1404 DYKB Bacolod, maayong hapon sa mga Ilonggos and Cebuanos, sa mga Tagalog speaking, magandang hapon sa inyong lahat, at sa mga kaibigan naman po nating Ilocano na imbag na malim kada kayamin kabsat, at sa mga kaibigan naman po nating Kapampangan, maya pangapon kay kungan mga kabalin. Diyos maray na hapon sa Indogabos, sa tanan nga mga Bicolano, especially kay Mami Alice Rihas, maayong hapon. At sa lahat naman ng mga Surigaunon, Karazaw na hapon sa Inzo Horot. Sa ngalan sa bilog na pwersa sang RPM DYKB Bacolod, headed by our station manager Sir Ferdinand Bongtan, sa amon nga admin staff si Ma'am Lida Kilantang, ag sa amon nga technical side headed by Engineer Glaze Takang, akon partner subong sa Master Control Engineer Nonong De Los Reyes kag Engineer Ray Ikang. Nasa guwa si Noni kag si Mike Servano, ako naman ang inyong kubos nga alagad sa kahanginan, Ronda Randy Tambasakan Coronel. Alright, so sa mga kauturan natin na nagalantaw subong sa Facebook Live, standby po. Maya-maya babasahin ko ang inyong mga greetings, and then on the second part of our program, sa Ronda etc., ay magbabasa din po ako ng isang liham bilang Valentine special po natin, edition sa hapong ito, ay babasahin ko po ang liham mula po sa ating follower from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, sa kanyang kwento ng pag-ibig na kanya pong ibabahagi sa atin sa hapon na ito. Alright, but for the meantime, para sa atin pong mga lumalagablab na balita, samantala po, saglit lang kasi may mga viewers na po tayo. Kay Alvin, si Alvin ay nanonood po sa ating Facebook Live. Sabi niya, bye Patamyaw, Trivaco family, and to my wife, Jane Trivaco, I love you and Happy Valentine's Day. Paano na? Ako man ang nag-Valentine's, bye. Ako pa ang nag-I love you. Sorry po, pinapasabi lang po ng inyong gwapong asawa na si Alvin Tribanco na I love you daw po. Mahal na mahal ka daw po niya. Hindi po galing sa akin yung I love you. Kasi yung I love you ko para lang po sa nag-iisang babae na nagpapatibok ng aking puso sa iyo, Jen. Alright, saglit lang at babasahin ko na lang din po muna itong mga... Andito po ngayon sa ating Facebook Live, bago po tayo magbibigay ng mga headlines. Kaso lang, wala pa lang nagko-comment, ano? Meron po tayong 7 live viewers so far right now, pero wala pang comment. But anyway, sige, mamaya at i-comment nyo lang po lahat ng inyong mga pabati kay Kinji Padilla na nasa Araw, Vista Alegre. Nanonood din daw po sila. Kay Sir Jake Diamante, kay Rian Palabrica, kay Sir Julius, kay I4, kay Ray Tubong Lupa of Tutong Barangay Filisa. Thank you so much sa inyong paglantaw dira kag pagpamati sa aton nga programa ang Ronda etc. Alright, so subong na hapon, ako ni gadulong sa inyo ang mga mainit kag nagapanguna nga mga balita sa bilog nga Pilipinas kag sa guwa sang pungsod nga nahipos sang bilog nga persa sang RPN DYKB Bacolod. Sa aton nga mga headlines sa balita, subong hapon,
Isa ka lalaki ginsulod sa kwarto sa resort sa San Enrique Negros Occidental kag ginpatay. Balita Local. Away sa duta ginalantaw nga rason sa pagluthang nga patay sa isa ka mangunguma sa syudad sa Kabangkalan. Balita Local. Sa iban pa nga mga balitang lokal, 14 anyos nga bata nga lalaki patay matapos malumos sang ginaligar or ginsalbar ang utod sa baybayon sa Sagay City. Balita Local. Kag sa aton nga balitang nasyonal, mga colleges kag universities dapat buksan sa mga GCQ areas. Balita National. Kag sa iban pa nga balitang national, pag-file sang Certificate of Candidacy sa 2022 election, gintalana sa Oktubre 1, 2000. Oktubre 1, tubtob Oktubre 8. Balita National. Samantang sa iban pa nga mga balitang nasyonal, Duterte or President Duterte sugot na sa presensya sang US forces sa South China Sea. Balita National. Sa aton nga international news, sa oras alas 5:09 na sang kahaponon, ining oras ginadulong sa aton sang iBerry para sa mas matinlo nga mata, tumar sang iBerry para hindi mag-blur, hindi magluhangin yung mga mata, mag-inom sang iBerry kada adlaw. Balita Local. Samtang sa aton nga international news, anay actress nga si Kim De Los Santos or Pinay nga ginabakunahan sang COVID vaccine nagka-blood disorder. Samtang sa aton international news, anay actress nga si Kim De Los Santos balik eskwela sa Amerika agod pagatun-an ang bahin sang mental health. Samtang sa aton nga sports balita, sa NBA Western Conference update, number 1 said Utah Jazz kag number 2 said Los Angeles Lakers daog sa hampang. Mga karonda, oras alas 5:10 na sang kahaponon, kag sa detalye sa aton nga mga balita subong nga hapon, Pebrero 14, 2020, kag yari na ang detalye sa aton nga mga balita. Lalaki ginsulod sa kwarto sa resort sa San Enrique Negros Occidental kag ginpatay. Patay ang 33 anyos nga lalaki matapos sudlon sang kapin 5 ka armado nga persona sa sulod sang kwarto sang Wisik Fishing Lagoon and Restaurant Family Resort sa may barangay Tibsok, San Enrique Negros Occidental. Sa investigasyon ni San Enrique Police Station Chief Major Renante Salgado, ginekilala ang biktima nga si Ryan Villanueva sa barangay 1 La Carlota City, Negros Occidental, nga nagsaulog pa sang iya nga kaadlawan kahapon, Pebrero 13, 2021. Nakaangkon sang 28 ka mga igo sang bala sa armas luthang ang biktima nga halin sa ginapatihan nga 9mm kag 45 caliber pistol. Alas 2:45 sang kaagahon samtang nagakaon sa sulod sang kwarto ang biktima upod ang 25 anyos nga babae. Gulpi na lamang nagsulod ang mga armado nga tawo. Kag ginpagwa ang babae kag ginpahapa ang amo nga lalaki sa sulod sang kwarto kag ginluthang. Suno pa kay Salgado persa nga gintindakan sang mga armado ang pertahan sang kwarto agud makasulod. Ginusisa naman ang sang kapulisan ang kaupod sini nga 25 anyos nga babae. Sa ginimbestigahan naman na ang duha ka lalaki kag isa pa ka babae nga ginimbitar sang biktima sa iya sini nga birthday party kag nag-overnight man sa pihak nga kwarto. Sa subong padayon pa ang investigasyon sang San Enrique Police kaangot sa nahambitan nga insidente.
Samtang sa iban pa nga balitang lokal, away sa duta ginalantaw nga rason sa pagluthang sa isa ka mangunguma sa siyudad sang Kabangkalan. Patay ang 59 anyos nga mangunguma nga ginkilalan kay Rodney Magbanwa. Residente sang Purok Kubay A, Sitio Mambayaon, Barangay Inapoy, Siyudad sang Kabangkalan. Natabo ang insidente alas 10 kang takna sang aga, Pebrero 12. Si Magbanwa ang ginluthang sa wala makilala nga suspek kag nakaangkon sang 5 ka pilas sa iya sining lawas nga gintunaan sa iya nga hinali nga kamatayon. Base sa pagpangusisa sang Kabangkalan PNP, ginalantaw nga away sa duta ang motibo sa nasambit nga krimen. Na-recover naman sa lugar sang insidente ang duha ka basiyo sang 9mm caliber pistol. Oras alas 5:14 na sang hapon, kaginang oras ang idadulong sa aton sang kidney care. Para sa matinlo nga kidney, mag-inom sang kidney care every day. Sa iban pa nga balitang lokal, 14 anyos nga bata nga lalaki patay matapos malumos sang ginsalbara ang utod sa baybayon sang Sagay City. Nasapwa na lang sang mga mananagat kag rescuer pasado alas 7 sininga aga, Pebrero 14 nga nagautaw-utaw ang lawas sang 14 anyos nga lalaki sa baybayon sang Barangay Tabao, Sagay City. Base sa inisyal nga impormasyon, nagupod ang biktima kag duwa sini ka mga utod sa ila nga iloy agud manginha sa baybay alas 8 sang aga kahapon nga adlaw, Pebrero 13. Dugang pa nga nagapaligo ang tatlong kamag-utod sa isa ka porsyon sang baybay nga madalom rason nga inali nalunod ang magulang ni Roy matapos madulaan na sanga balansi. Wala magduwa-duwa si Roy kag ginbutong ang iya nga magulang agud luwason apang bangod sa kabugat sini si Roy ang naigpaidalom sa tubig kag nalumos. Maswerte naman nga naluwas ang magulang sini nga si Roy. At oras alas 5:15 na sang kahaponon kag sa aton nga balitang nasyonal. Balita National. Mga colleges kag universities dapat buksan na sa GCQ areas. Balita National. Sa baylo nga tugutan na kuntani ang mga kabataan nga magpadulong na sa malls para makabulig sa pagbangon sang ekonomiya. Mas nagakadapat unahon anay sang gobyerno nga magbukas ang mga kolehiyo kag universidad sa mga probinsya nga yara sa General Community Quarantine or GCQ kag manubo ang kaso sang COVID-19. Ginapahayag ni ang Edukasyon Party List Representative Vilaro nga ang mga estudyante sa kolehiyo kag universidad, ang mga adults o kunyara na sa eksakto nga edad kag pagatugutan na nga magwa sa ila sini nga puloy-an. Ang importante suno pa nga masunod sa ang health protocol ang mga kolehiyo kag universidad agud hindi maglatunay sa COVID-19. Kaangay naman sa dapat sundon ang mga health protocol, kaangay sa pagsuksok sang face mask, face shields, amuman ang pagbalon sang sanitizer, alcohol kag social distancing. Kung buksan ang mga kolehiyo kag universidad, mangin aktibo ang ekonomiya, kaangay sa mga tindahan kag mga shops sa palibot asini. Ginpahayag ni Vilaro nga mabuhi man ang mga negosyo sang mga eateries, barbershops, photocopying stores, sari-sari stores, internet shop kag pati na ang mga ambulant vendors nga mangin aktibo man sa ila sini nga aktibidad. At ang oras alas 5:17 na sa kahaponon. Sa iban pa nga balitang nasyonal, pag-file sang COC sa 2022 elections ginatala na sa Oktubre 1 tubtob Oktubre 8 sininga bulan sininga tuig. May calendar of activities na ang Commissions on Election or COMELEC para sa patigayunon nga Mayo 8, 2022 national and local elections sa pungsod.
sa ginpagwa nga Comelec Resolutions number 10695 ang pag-file sang Certificate of Candidacy or COC para sa tanan nga elective positions ang ginatala talana umpisa Oktubre 1, 2021 tubtob Oktubre 8, 2021 kalakip na ang adlaw sa Sabado kag Domingo. Magaumpisa man ang election period umpisa Enero 9, 2022 kag magatakop sa Hunyo 8, 2022. Panom daw sang Comelec sa panahon sang election period ipatuman ang gun ban sa pungsod nga nagakahulugan nga hugot nga ginadilian ang pagdala sang armas o kung iban man nga makalamamatay nga armas magluwas kung authorized in writing ini isang Comelec. Ang campaign period naman para sa mga kandidato sa national position kalakip na ang presidente, vice-presidente, senador kag party list groups ang mag-aumpisa Pebrero 8 tubtob Marso 7 duha ka adlaw antes ang election day sa Mayo 9. Samtang ang mga kandidato para sa local elective positions kalakip na ang mga miyembro sang House of Representatives kag regional, provincial, city kag municipal officials ang mahimo mangampanya umpisa Marso 25 tubtob Mayo 7. At ang oras alas 5:19 na or 20 na sa kahaponon take lang kami sa commercial break sa malipot lang gid nga commercial break ni Engineer Nongski sa akon panumbalik ang aton nga national, international entertainment kag sports balita diri gid lamang sa 1404 DYKB RPN Radio Ronda Bacolod. Ronda etc. Si Orme po at ang Iberry. Bilang leader, dapat laging malinaw. Malinaw ang mga batas na pinatutupad. Malinaw ang mga daang tinatahak. Malinaw ang mga nais marating. Malinaw na ang mamamayan ang dapat unahin. At nagsisimula ang lahat sa malinaw na paningin. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright Flower Extract at Bilberry Berries. As a supplement, isang capsule lang ng iBerry daily after meal. Kaya, if you're me, I'll take Iberry every day. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drugs at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. We serve what you need. We serve what you want. We serve that you don't know that you need and want. This is the connection we built along these years through news, information, and entertainment. Thanks to radio, we let you see, hear, imagine things because we know a mind can deliver more. That's why it's called the Theater of the Mind Box. Let's celebrate this connection. February 13 is a World Radio Day. Because of technology, radio is not just an audio tuner these days. The connection is now a relationship. Una, hirap ako sa pag-ihi. Sumasakit lagi ang balakang ko dahil sa kidney stone. So, nung uminom na ako ng kidney care, unti-unti siyang nawawala. Naging regular and normal na yung pag-ihi ko. Salamat sa kidney care. Kidney care, hindi gamot, hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Hello, I'm Audrey Azoulay, Director General of UNESCO. Every year, on the 13th of February, we celebrate radio, a medium that is 110 years young, a constantly evolving platform for culture, for knowledge, for news, for the voices of the world. Wherever you are, radio is with you. In lockdown, it opens door to the voices of the world, to health information, to education, to the arts. It's a precious tool for the transmission of information, a global common good. I wish you all a very happy World Radio Day. DYKB Radio Ronda etc. Alright, we're back. Aton oras, alas 5:22 na sang kahaponon. By the way, antes ang iban pa nga national news, sa pasadahan lang nga natay or anay naton mga karonda,
ining mga nagalantaw sa aton sa Facebook Live. Si Don Agapito Hampas Lupa di Magiba, sabi niya, "Hi Kuya Randy, ari lang kami diri sa ABCD Carwa." Okay, thank you so much. Si Rondabong Nigali, salamat Rondabong. And si Miss Vanessa Cañete Razote of Cavite City, maraming salamat ma'am. Sabi niya, nagatanaw daw si Alice Mansera Rihas and Sofia Kasia Kagaanan na nasa Dubai na ngayon. Thank you so much. Ethan Love of Cavite, maraming salamat. And also si Ma'am Christina Nunal Baluyot of China, nakalimutan ko na, nasa China yata to. Maraming salamat Ma'am Christina Nunal Baluyot. Akon pa natandaan sang 2018 sang may nagapanawagan diri no nga nangayo bulig, isa si Ma'am Christina Nunal Baluyot ang nagsabat kag nagpadala sang iyang cash assistance ang isa naton kautod from Tangob nga na hospitalized dira sa may provincial hospital nya nagkadto diri sa aton nga station kag nanawagan. So isa si Ma'am Christina Nunal Baluyot ang masiling nga nagsabat sa aton nga panawagan. Thank you so much Miss Christina Nunal Baluyot of China. Alright, aton oras, alas 5:24 na sang kahaponon. Sa iban pa nga detalye sa aton nga balitang nasyonal. Duterte nagpasugot na sa presensya sang US forces sa South China Sea. Ginako karon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte nga wala na sang problema sa iya ang presensya subong sang US forces sa rehiyon ilabi na sa South China Sea. Ini ang ginpahayag sang presidente sa ginpatigayon nga inspection sa bag-o nga aerial assets sang Philippine Air Force sa harbor hangar sa Clark Air Base, Pampanga. Suno kay Duterte nga hindi niya kuntani luyag ang presensya sang tropa sang Amerika agod nga magpabilin nga neutral ang Pilipinas. Apang iya nakita nga kinahanglanon ini bangod sa tensyon sa South China Sea, kundiin mas pa nag-agresibo ang China sa pag-angkon sa ginaagawan nga teritoryo. Pahayag pa ni Duterte hindi siya luyag nga may magaluntad nga komprontasyon sa China o kung sa anuman nga pungsod nga magaresulta sang isa ka trahedya. Aton oras, alas 5:25 na sa kahaponon. Sa aton nga international news, Pinay nga ginbakunahan sang COVID vaccine nagka-blood disorder. Naka-record sang 36 katawo nga nakaangkon sang blood disorder matapos mabakunahan sang COVID-19 vaccine ang United States. Kalakip sa mga ini ang isa ka Pinay nga si Loz Ligaspi, 72 anyos kag 7 na katuig nga nagatiner sa New York. Nagbubo man sa zero ang platelet or count ni Ligaspi kag ginmanduan sa mga doktor nga magpabilin sang isa ka semana sa iya hiligdaan sa pagkabalaka nga magresulta sa hemorrhage ang anuman nga minor injury nga naangkon na sini. Magluwas sa lanog, nakaangkon man si Ligaspi sang pantal sa lawas kag blood blisters sa iya sini nga bibig kag dila. Ginaimbestigahan naman sang eksperto ang kaangtanan sang COVID-19 vaccine kag blood disorder. Sunod naman sa Moderna, padayon ang monitor sini sa kaluwasan sa mga pasyente nga ila na bakunahan. Aton oras, alas 5:26 na sa kahaponon. Aton naman nga katuan ang aton entertainment news. Sa mga batang 90s, sa mga nakakakilala kay Kem De Los Santos. Si Kem De Los Santos ang anay actress kay nagbalik eskwela sa Amerika agod pagatun-an ang bahin sang mental health. Kasamtangan nga nag-eskwela subong sa Amerika si Kem De Los Santos agod mangin ganap nga isa ka psychiatric mental health nurse. Suno kay Kim, at first nabudlayan siya bangod hindi man siya nakapagtapos sang iya pag-eskwela diri sa pungsod sa Pilipinas. Dugang pa ni De Los Santos nga may angot sa depression kag anxiety ang iya ginaeskwelahan. Agod buligan ang naka-experience sang depression kapin pang mga kabataan sining tion sang pandemya.
Kung matandaan, pila ka mga pelikula ang ginapagbidahan ni Kim sa tong 90s. Kalakip na sini ang TGIS kag ikaw lamang. Alas 5:28 sa kahaponon, ining oras ginadulong sa aton sang iBerry kag Kidney Care. Sa aton nga sports balita sa NBA Western Conference update, ginapangunahan ng Jazz Center Rudy Gobert ang 27 points, guard Joe Ingles 27 puntos, Donovan Mitchell 26 puntos kag Jordan Clarkson 25 puntos. Ang kadalagan sang team batok sa number 2 seed nga may 16-10 win-loss record sa Eastern Conference nga Milwaukee Bucks nga ginapamunuan ni forward center Giannis Antetokounmpo nga nakalista sa 29 puntos, 6 assist kag 15 rebounds. Ang Utah Jazz nagapanguna gihapon sa Western Conference team standing nga may 21-5 win-loss record sa sini nga season. Naibaluan nga sa 21 kadaog sang Jazz, 18 diri ang winning streak. Las 11 ang tagna sining aga, pag-aengkwentro naman or kaginas ang aga nag-aengkwentro ang Utah, ang defending Eastern Conference champion nga Miami Heat kag number 9 seed suwong nga East or sa East nga may 11-14 win-loss record. Mga karonda, aton oras alas 5:30 na sa kahaponon, kagamoy ato ang nagakumplito sa aton nga balitaan sining hapon Pebrero 14, 2021. Kagako ang inyong naging tagapagbalita, Ronda Randy Tambasakan Coronel. Alright, so para isa na lang ang aton nga later on the second or third part. No, akong pagabasahon ng isa kasulat halin sa aton nga follower from Kingdom of Saudi Arabia from Riyadh. No, from Saudi Arabia, yang aton nga itampok para sa aton nga Valentine special sini nga hapon para at least makakuha man sang inspirasyon sa aton nga mga listeners and followers subong nakahaponon on our Valentine special edition. Manumbalik si Kuya si Ronda Randy diri lamang sa RPN DYKB Bacolod sa indigid lamang madugay. Ronda Etc. Si Ormi po at ang iBerry. Bilang leader, dapat laging malinaw. Malinaw ang mga batas na pinatutupad. Malinaw ang mga daang tinatahak. Malinaw ang mga nais marating. Malinaw na ang mamamayan ang dapat unahin. At nagsisimula ang lahat sa malinaw na paningin. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright Flower Extract at Bilberry Berries. As a supplement, isang capsule lang ng iBerry daily after meal. Kaya, if you're me, I'll take iBerry every day. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drugs at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ito si Secretary Carlo Nograles ng Task Force Zero Hunger. Dito sa ating bayan, milyon-milyon ang nagugutom. Maraming bata ang kulang sa nutrisyon, lalo na ngayong may pandemya. Para maagapan ito, nagsama-sama ang pamahalaan at ang pribadong sektor sa kilusang Pilipinas kontra Gutom. Lahat kasali, lahat kasalo. Para malaman kung paano makaambag at tumulong, pumunta lang sa laginghanda.gov.ph/Pilipinas kontra Gutom. Una, hirap ako sa pag-ihi. Sumasakit lagi ang balakang ko dahil sa kidney stone. So, nung uminom na ako ng kidney care, unti-unti siyang nawawala. Naging regular and normal na yung pag-ihi ko. Salamat sa kidney care. Kidney care, hindi gamot, hindi gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. DYKB Ronda Etc. Alright, we're back. Alas 5:32 na sa kahaponon. Napakagandang awitin po ating pakinggan na
mula kay Concert King Martin Rivera, and this is Each Day With You. Though they have no words, they share my feelings as we walk along the avenue. Pardon me, I just can't help staring at you. When I look into those sparkling eyes, I float in the air and wonder in paradise. You give my heart a source of inspiration. Your beauty is beyond imagination. You are the one, the only one. Alright, isa lang ang tunay at wagas na kaligayahan sa buhay ng tao. Ang magmahal at ang mahalin ka. Ngunit dapat mo namang matutunan, mahalin ang iyong sarili next to God. Dahil paano ka nga naman makapagbigay ng tunay na pagmamahal kung mismong sarili mo ay hindi mo kayang mahalin. Mga karonda, magandang hapon. Atin pong tunghayan ang isang liham mula po sa ating follower at taga-subaybay from Saudi Arabia na ating basahin sa palatuntunang Ronda Etc. Valentine Special. That shines beyond forever. Dear Kuya Randy, hi! Nang hi-hi siya. Pasensya na, Kuya Randy, kung sa isang buntong hininga ko, nasimulan ang aking liham or ang liham kong ito. Di ko po kasi alam, Kuya Ran, kung paano ko umpisahan ang istoryang ibabahagi ko ngayon. Una, dahil hindi madali na balikan ang mga nangyari at mga kaganapan. Pangalawa, takot akong mabash at husgahan ng mga taong makakarinig nito. Pakitago na lang po ako sa pangalang Alfredo. Isang lalaking hindi perpekto, may kakulangan, may kahinaan, pero isa lang ang aking sigurado. Marunong akong ngumiti, marunong akong umiyak, at higit sa lahat, alam ko ang tunay na kahulugan ng salitang pagmamahal. Kaya naman po, Kuya Randy, naglakas ako ng loob na mag-message sa iyo upang maibahagi sa iyong mga tagapakinig at mapanood or mga tagapanood sa Facebook at YouTube ang aking kwentong pag-ibig. Umpisahan ko po, Kuya, ang aking kwento sa panahong masasabi ko na natagpuan ko na ang aking dawan. My one great love. Ang babaeng ipaglaban ko ng sabayan. Kahit ang kapalit pa nito ay ang aking buhay. Tawagin mo na akong corny or badoy. Pero yan po ang totoo, Kuya Ran. Siya si Bia. Para sa akin, siya ang pinakamagandang nilalang na ginawa ng Diyos. Siya ang pinakamabait sa lahat ng aking nakilala. At siya din ang dahilan kung bakit ako masaya. At siya rin ang dahilan kung bakit ako excited na gumising sa umaga at bumangon ng may ngiti sa mukha. OA na ba, Kuya Ran? Wala akong magagawa. Yun talaga yun eh. Yun ang nakikita ko sa kanya. Kaya di ko siya sinukuan.
at tinodo ko ang aking powers, Kuya Ran, mapauo ko lang at mapasagot si Bia. Si Bia, Kuya Ran, ay isa din pong OFW dito sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Isang araw, niyaya ko siyang mamasyal sa isang mall dito sa Riyadh upang makapagkwentuhan at magkaroon na rin po ako ng pagkakataon na ipagtapat sa kanya ang aking nararamdaman. Mahigit 5 buwan na rin po kasi kaming nagkakilala, Kuya, sa pamamagitan ng social media. Nakikipagkulitan kami sa mga live streaming sa Facebook, nagpapabati sa mga DJs online, at kasama ko na kana, Kuya, sa aming pinapanood. Wow! Thank you so much, Alfredo. At alam mo ba, Kuya, sobrang saya ko nung araw na iyon. Dahil agad niya akong sinagot at nakuha ko ang kanyang napakatamis na oo. Salamat, Bia, at hindi mo na ako pinahirapan pa. Sinagot mo na kaagad ako. Yun po ang sabi ko sa kanya, Kuya. May tanong nga ako sa iyo, mahal mo ba talaga ako? Sumagot naman po si Bia, Kuya, ng oo naman. Sasagutin ba kita kung di kita mahal? Gaano ka kamahal? Or gaano mo ako kamahal? Sabi niya. Gaano mo ako kamahal? Sabi ko. Ang sagot niya naman, I love you to the moon and back. Nung tanungin ko naman siya kung okay ba ako maging boyfriend, ang sabi niya naman, 100% and 1. Perfect. Yan ang tugon niya, Kuya Randy. Eh kung maging asawa mo ako, ang sagot niya naman, siguro, sagot niya. Eh bakit siguro? Tanong ko naman sa kanya. Siguro kasi hindi pa naman tayo kasal at hindi pa tayo mag-asawa. Yun naman po ang kanyang sagot. Kuya Randy, umabot naman sa mahigit 1 taon ang aming relasyon ni Bia. Kaya isang araw, Kuya, nag-propose na ako sa kanya. Sabi ko sa kanya nung isusuot ko na ang sa kanya ang daliri, ang singsing, Bia, hindi ako perpektong tao. May kakulangan, may kahinaan, pero isa lang ang sigurado ko. Marunong akong ngumiti, umiyak, at higit sa lahat, alam ko ang kahulugan ng salitang pagmamahal. Wow! Ang cute naman. At oo naman ang ng kanyang sagot sa akin, Kuya Ran. At nangako pa siya sa akin na ako lang ang kanyang mamahalin. Nangangako din siyang magiging mabuting asawa siya at mamahalin niya ako ng tapat, bali-baliktarin man ang mundo. Kuya Ran, sobrang saya ko talaga nung mga araw na iyon na pumayag si Bia na pakasal na sa akin. Hindi kayang tumbasan ng anumang bagay ang sayang naramdaman ko nung mga sandaling iyon. Kumabog ang aking puso, Kuya Ran. Hindi ko alam kung iiyak ba ako o tatawa. Walang salita na pwedeng magpaliwanag kung ano ang tumatakbo sa sistema ng aking katawan sa mga oras na iyon. Doon ko pa napatunayan na may sarili talagang lingwahe ang pag-ibig. Na hindi kayang sabihin ng bibig, na may mga pangyayari talaga sa buhay na hindi may paliwanag ng basta-basta. Nakapagtataka ng minsan kung bakit ang tao humihingi pa ng himala. Diba't misteryo nang may tuturing
ang nararamdaman kapag nagmahal ka at minahal? Agad kaming nagplano, Kuya Randy, sa aming kasal. Gusto namin, February 14 din ang araw ng aming kasal, kasabay ng aming anniversary. Kaya itataon namin sa Pasko ang aming pagbabakasyon sa Pilipinas, Kuya Randy, base sa aming napag-usapan. Lumipas ang ilang buwan, Kuya Ran, ng aming pag-iibigan. Sabi ko nga, hindi ako perpektong tao, Kuya Ran. Kahit di ko man sinasadya, di ko maiiwasan na magkaroon kami ng tampuhan ni Bea, Kuya Ran. Sa tuwing meron kaming hindi pagkakaunawaan, ay para na akong sinasakal. Kaya kahit alam kong hindi ako ang may kasalanan, ay agad akong nagsusuri para okay na kami agad. Mas gugustuhin ko pa kasi na magbaba ng pride kaysa mauwi sa mas magulo ang sitwasyon. Sabi nga nila, love is sacrifice. Kaya handa akong magsakripisyo alang-alang sa pagmamahal. Ngunit lumipas ang maraming buwan, Kuya Ran, at palapit ng palapit ang buwan ng aming pagbabakasyon, unti-unting nagbago ang ugali ni Bea, Kuya Ran. At bihira na rin po kaming makikita dahil rason niya, madami daw pong bisita ang kanyang amo at marami siyang ginagawa. Kahit yung pagpalit ko ng mga profile picture ay kanyang sinisita. Madalas pinag-aawayan namin kapag nalilate akong mag-reply sa kanyang mga message sa Messenger at sa WhatsApp. Labis akong nagtaka sa kanyang pagbabago ng ugali, Kuya Ran. Kung dati-rati, halos sa malubat na yung cellphone namin, hindi siya tumitigil sa aming tawagan. Ngayon po, Kuya Randy, kahit lubat na po yung cellphone, walang tawag na dumating mula sa kanya. Hanggang isang araw, Kuya Ran, hindi man sinasadya, pero talagang panahon na ang tumulak upang aking malaman ang tunay na katotohanan na wrong send po si Bea, Kuya Ran, sa Messenger. Nabasa ko po ang kanyang mahabang mensahe para sa kanyang asawa at 2 anak na nasa Pilipinas, Kuya Ran. Hindi agad ako makapaniwala sa aking nabasa. Ako kasi yung tao na hindi judgmental. Kaya itinago ko lang yon at hindi ko muna kinompronta si Bea dahil takot ako na baka iyon pa ang umpisa ng hindi namin pagkakaunawaan. Ngunit nung ayain ko siya na makipagkita, Kuya Ran, ay ganon pa rin at ganon ang kanyang mga rason. Hanggang sa dumating ang buwan ng Nobyembre at 1 buwan na lamang at kami ay magbabakasyon na sa Pilipinas upang paghandaan ang aming darating na kasal sa Pebrero 14, ay doon na po siya nagtapat sa akin, Kuya Ran. Ginawa nilang daw po akong palipas oras dahil sobrang kulit ko daw po sa Messenger. Kaya ginawa niya na lang akong palipas oras upang hindi niya ma-miss ang kanyang asawa at 2 anak na naiiwan sa Pilipinas. Hindi ko malaman ang aking isasagot para akong ipinako sa aking kwarto, Kuya Ran, nung marinig ko ang kanyang sinabi. Sabi niya sa akin, katuwaan lang daw po ang lahat.
At hindi niya talaga ako tunay na mahal, Kuya Randy. Sobra akong nasaktan, Kuya Ran. Ganun pa man, ipinagpatuloy ko ang aking pagbabakasyon dito sa Pilipinas hanggang sa hindi na ako nakabalik dahil inabot po ako ng pandemya nitong COVID-19. Sobra akong nalungkot, Kuya Ran, at sobra akong nasaktan. Halos depressed na ako, hindi ko ipinagtapat sa aking pamilya ang totoong nangyari dahil natatakot ako, Kuya Ran, na kutyain at kanilang pagtawanan. Halos hindi ako lumalabas ng aking kwarto at isang beses lang akong kumakain sa isang araw, Kuya Randy. Sobrang sakit ng aking karanasan sa pag-ibig, Kuya Ran, na akala ko iyon ay totohanan. Kaya ako'y nagpapasalamat sa iyong programa, Kuya Ran, kapag kung babasahin mo ito upang magbaka sakali na mapanood ito ni Bia at kanyang ma-realize ang kanyang maling ginawa sa akin, Kuya Ran. Sana po ay nakapagbigay po ito ng aral sa lahat ng mga kalalakihan at kababaihan na huwag po nating paglaruan ang damdamin ng ating kapwa. Huwag tayong mangako na hindi natin kayang panindigan. At higit sa lahat, huwag po nating saktan ang ating kapwa, lalo na kung ang kanyang layunin ay tayo ay mamahalin. Maraming salamat, Kuya Ran, sa iyong pagbasa. Muli ang inyong taga-subaybay, Alfredo from Saudi Arabia, na ngayon ay nasa probinsya ng Pangasinan. Alright mga karunda, aton oras, alas 5:51 na. Maraming salamat sa pagtitiwala sa ating sa inyong Kuya Randy at Ronda Randy Alfredo of Pangasinan. Hindi naman po talaga basta-basta no na mag-share ng karanasan, lalo na kung napakasakit po na karanasan ng pag-ibig ang iyong nararanasan. Hindi din kita naiintindihan din kita, Alfredo, kung bakit gano'n na lamang ang inyong nararamdaman. Dahil ito ka umibig, nagmahal, at nasaktan. Ganon pa man, Alfredo, hindi pahuli ang lahat. I know na merong isang tao na inihanda ang Panginoon para sa iyo, na handang magmahal, respetuhin ka bilang lalaki at mahalin ka ng tapat. Ang dapat mo lang gawin, kumapit ka sa Diyos, tumawag ka sa Kanya, magdasal ka, at ipaubaya mo sa Kanya ang lahat. Kasi po kapag tayo po yung naghahabol sa isang pangyayari na gusto nating mangyayari sa ating buhay, ay hindi po mangyayari yon mga karunda. Yun po yung realidad ng buhay natin. Pero kapag sinunod po natin yung kagustuhan ng Panginoon, kung meron tayong isang bagay na gustong maabot, ipagdasal po natin, at ang Panginoon po, kapag sa tingin niya ay naaayon sa iyong kagustuhan, ay Kanya pong ibibigay. Malamang hindi talaga siya ang para sa iyo dahil pinaglaruan ka, but in the same time, siya din ay nagbigay sa iyo ng aral at leksyon upang ikaw ay magiging matatag pa na harapin ang anumang pagsubok sa buhay. Maraming salamat sa iyo, Alfredo, once again, sa iyong sulat. At sa mga gusto pong magpadala ng inyong mga liham at mga kwentong pag-ibig, mga problema na gusto nyo, nais nyo pong hinga ng solusyon at suwestyon mula sa ating tagapakinig at tagapanood sa Facebook at YouTube, i-message lang po ako, Kuya Randy, on my Facebook page, mga karonda. Alright, babasahin ko po yung mga mensahe na nagkokomento sa Facebook Live. Si Bong Villalobos, Ronda Bong, magandang hapon.
Ma'am Vanessa Cañete Razute, Itin Lablab, Alice Mansira Rihas, Sofia Kagaanan, Ma'am Cristina Nunal Baluyot, and also si Alvin Amar Tribaco. Sabi niya, dagang salamat bay sa panamyaw. Once again, salamat sa imo and Happy Valentine's daw sa iyang palangga nga nagalantaw man kaupod niya subong sa Tribaco family and to his wife Jen Tribaco of Talisay City sa ilang mga anak. Maayong hapon and happy Valentine's Day sa inyo duha. What a lovely couple kag sa inyong mga anak. Happy weekend lang sa inyo dira sa Talisay City. Sa tanan ng mga riders, maayong hapon and keep safe always. Si Mama Cristina Nunal Baluyot, maraming salamat. Good luck sa iyo, Alfredo. And happy Valentine's daw uli si Ma'am Vanessa Cañete Rasuti. Alright, so oras alas 5:54 na. Nais ko lang pong i-promote sa inyo ang iBerry at Kidney Care. Ang iBerry po ay makakatulong lalo na kung ngayong mata ay medyo blurry na, blurred ang inyong paningin para po laging lumuluha. Alright? Para po hindi po dumating sa punto na kayo ay magkakaroon na po ng tinatawag na yung sakit sa mata na glaucoma at katarata. At ang worst na senaryo kapag ikaw pa ay idadaan na sa laser, sa operation sa mata, para maiwasan po na dumating tayo sa puntong yon, mag-inom po tayo ng iBerry Everyday. Alright? Para naman po sa mas matibay at malulusog na kidneys, mag-inom naman po ng Kidney Care. Ang kidneys po kasi siya po yung nag-filter, nagasala sa tanan ng mga intake sa ating katawan. Alright? So para po mas malakas ang ating kidney sa pag-filter ng ating mga food intake na siyang ang mga nutrients and ipapasa niya through blood circulation po natin sasama sa ating dugo. Malinis na dugo na dahil na-filter na po ng ating kidneys. Alright? So para tulungan pong lumakas yan, mag-inom po ng Kidney Care araw-araw. Para sa mas malusog na kidney, mag-inom po ng Kidney Care because I care, you care, Kidney Care. Ang iBerry at Kidney Care ay gawa po ng Uniherve Corporation at mabibili po sa lahat ng butika nationwide. Alright, at oras, alas 5:56 na, ilang minuto na lang at tayo magtatapos na sa ating programa. Maraming salamat po kay Mama Salome and Papa Tasio dira sa may Carmen, Surigao del Sur. Sa mga kapatid ko, happy Valentine's sa inyong tanan. Ila ni Bingbing, ni Budi, Ryan, Kulot, o sa akong bunso naman nga si Ivy. Kay Jen, kay Bibi Prince o gingon man sa tanan-tanan nga mga nagalantaw subong kay Kinji Padilla sa iyang asawa, sa iyang mga anak, oy belated happy birthday sa imong anak Kinji Padilla, and of course sa tanan-tanan anaya nga mga birthday celebrators subong nga adlaw, happy birthday! Happy birthday sa inyong tanan! And of course kay Jake Diamante, Ray Rian Palabrica, kay Julius, kay Ray Tubong Lupa, sa iyang mga asawa, mga naman noon, sa iyang asawa, kag Valentine's pa naman, ibubuking pa, kasalanan ko pa ni, ha? Kung mag-away sila ni Ray karon sa iyang asawa, isa lang ang iyang asawa, lovely wife ni Ray, dira sa may Tutong, and of course, kay Manong Manuel dira sa may Kabog, sa tanan nga nagapamati naton dira sa may Kabog, Felisa sa Handumanan, no, sa bilog nga Negros Occidental. By the way, abot kita kutob sa may Socorro, ay Sikihor kay Junimi Magsayo. Kag of course sa may Bayawan sa Gamao, Nara Bayawan, Magsayo family, nagapamati po sila dito always. Si Jen, I love you. Kag salamat for making me happy always and always being there sa akon nga likod, nagasuporta anuman ang matabo. Thank you so much. Kag sa tanan-tanan nga mga nagapamati kag nagasunod sang RPM DYKB Bacolod, madamo nga salamat sa ngalan sa amon nga station manager Sir Bongtan, kag sa akon nga partner sa Master Control Engineer Nonong De Los Reyes. Ako naman ang
inyong nangin kaupod, ang inyong kubos nga lagad sa kahanginan, Ronda Randy Tambasakan Coronel. Happy weekend and mabuhay kitang tanan. Radyo Ronda, serbisyo garantisado. Inyo nabatian ang palatuntunan, Ronda, etc. Ronda, etc. Kaupod si Ronda Randy Coronel. Tugtog sa liwat, dili lamang sa 1404 RPN DY KB Bacolod. Madamo gid na salamat.